Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Isa na naman pong mainit na isyu ang ating pag-uusapan ngayong gabi. At ito po ay may kaugnayan dito po sa disparate move ng CPP, NPA, NDF. Alam po naman natin mga kababayan na matindi po ang ginagawa ng gobyerno upang tuluyan ng madurog ang mga CPP, NPA, NDF. Isa pong move na napakahalaga po dyan ay yung kamakailan na na-frozen po ang kanilang mga bank accounts dahil po pinag-utos yan ng Anti-Terrorism Council in consonance with its prior proclamation of the CPP, NPA, NDF being a terrorist group. At dahil po dyan, nawala na po sila, hindi sila makagalaw dahil ang kanilang mga bank accounts sa bangko ay frozen na po. Another thing is the campaign of the government for the active NPAs to surrender. At marami na pong nag-a-avail sa programa na yan na nahikayat ang maraming membro ng mga aktibong membro ng CPP, NPA, NDF na sumusuko na po sa pamahalaan. Ang iba naman po na patuloy na lumalaban ay either napapatay or nahuhuli ng mga otoridad. So ito po yung mga at kasabay din po rito ang pagtitiwalag sa kanila ng sambayanan at ng mga LGUs kung saan po idineklara na persona non grata ng maraming LGUs sa buong kapuluan ang CPP, NPA, NDF. Kasabay po ng pakikipagtulungan na rin ng sambayanang Pilipino sa ating pamahalaan upang matukoy ang mga kampo ng mga NPA na yan at ang kanilang presensya sa anumang lugar sa buong kapuluan. Ito po yung mga at yung education campaign program na inilulunsad ng ating mga vloggers sa YouTube. Nakakarating din po ito sa sambayanan at mismo sa mga aktibong CPP, NPA, NDF. So itong concerted effort po natin ay malaking dagok sa kanilang samahan. Kaya po ang CPP, NPA, NDF sa pamamagitan po ni Jose Maria Seson ay ito po yung ilan sa kanilang mga disparate moves. Bumuo daw po sila ng Sparrow units na kung saan naglulunsad sila ng mga ambush killings dito mismo sa mga urbans, sa mga karintulad po ng mga random, mga tandem and riding, kaya o riding in tandem na makikita po natin basta namamaril na lang kung sino mga pulis, mga tanod o kaya kahit yung mga naririntag ng military, kanila din pong inuupakan yan para sabihin na ito ay kagagawa ng gobyerno. Ngunit ito po ay bilang pagsasakripisyo ng kanilang samahan. Magkaroon lamang sila ng isyu laban sa pamahalaan at ma-win over nila
ang simpatiya ng publiko. Ngunit po kahit anong gawin nila tungkol dito sa bagay na ito, hindi po natin sila napapaniwalaan. So, ito po yung pananakot nila, talagang hayag-hayagan na paglulunsad ng kilusang terorismo. Hindi lamang sa kanayunan, bagkus dito mismo sa syudad, sa urban sector. Another disparate move po na nawawagan si Jose Maria Sison sa ibang bansa na ikondina ang pagkadeklara sa kanila ng pamahalaan ng Pilipinas bilang isang teroristang grupo. Well, sa panawagan po na yan, wala pong bansa na makikiayon kay Maria Sison, Jose Maria Sison. Bakit po? In the first place, this is an internal affairs. Ibig po sabihin, panloob ito na problema ng bansang Pilipinas na hindi maaaring pakialaman ng ibang sovereign states. Kaya sigurado po dyan na mabibigo si Maria Sison sa kanyang panawagan na ikundina ng ibang bansa ang pagkadeklara ng CPP, NPA, NDF bilang isang teroristang grupo. Katunayan po, ang naunang nagproklama nito ay ang Amerika, ang United States of America has already declared previously that the CPP, NPA, NDF is a terrorist group. So, ito po yung ilan sa mga disparate moves. Kaya po, inaasahan po natin na sa termino ng Pangulong Duterte, tuloy-tuloy po ito na malalansag na ng tuluyan ang samahang ito after half a century of taking rebellious move against the Republic of the Philippines. Kaya po tayo ay ating pinag-iigting din po ang educational program nito, educational campaign about the atrocities, the injustices, the terrorism committed by the CPP and PA against the Filipino people. Ito po kailangang maintindihan ng masa upang sila po ay hindi na magbigay ng kanilang suporta sa samahang ito. So, malaking bagay po ito at hindi po tayo titigil hanggat hindi ito tuluyang nalalansad. Kaya nga po sa 2022, inuulit po natin ang kailangan na pumalit sa ating Pangulo ay isang presidente na magpapatuloy sa mga programa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na lansagin ang droga, lansagin po ang mga ang katiwalian sa pamahalaan at lalo na po itong CPP, NPA, NDF. Dapat po ipagpatuloy ng sinumang Pangulo ang sinimulan ng kasalukuyang Pangulo. Kaya nga po sinasabi natin na dapat pumalit sa kanya ay ito pong kanyang anak na si Sara Duterte Carpio. Nang sa gayon po, sigurado tayo na maipagpapatuloy ang sinimulang mga programa ng kasalukuyang Pangulo.
Nabanggit din po dito sa mga balita na nais ng Makabayan Black sa mababang kapulungan na dalhin sa plenaryo ang isyu ng issuance ng prangkisa ng ABS-CBN. Ito po ay isusulong ni Vilma Santos at will be supported, and it will be supported by the Makabayan Black. Definitely po, that would be the recourse. Why? Because it was already denied at the franchising committee level. So, pag pinadaan po uli nila dyan, most likely, madi-denied uli. It will be repeating the previous process, which therefore may be likewise denied by the same committee. So, ang recourse po ni Congressman Vilma Santos dyan at ng Makabayan Black dalhin sa plenaryo, hoping that the plenary by simple majority could pass it as a bill duly approved by the lower house. Bakit po sinusuportahan niya ng Makabayan Black? Sapagkat alam po naman natin na ang ABS-CBN, katulad ng mga mainstream media, ay supportive po sila sa mga CPP, NPA, NDF. Sapagkat maaaring mayroon silang unholy alliance. Na ano po ibig sabihin yan? Hindi sila gagalawin ng CPP, NPA, NDF. Huwag lang silang kalabanin. At bagkus suportahan sila. So, ang ibig pong sabihin dito, ang pinaglilingkuran ng ABS-CBN o ng mga mainstream media na nakikipag-alyado po sa CPP, NPA, NDF ay ang kanilang interest lamang. Ang kanila po lamang interest. At para mapaglingkuran ang interest nila, paglilingkuran nila ang interest ng CPP, NPA. So, suma total, itong dalawa pong ito ay magkakampi laban sa interes ng masang Pilipino. Yan po ang maliwanag dyan. At kaya nga po, ikinukumpanya din natin na dapat hindi na makabalik, hindi na maisyuhan ng panibagong prangkisa ang ABS-CBN. Bakit po? Sapagkat unang dahilan, marami itong paglabag sa nauna nilang prangkisa. Kaya po ito na-deny. Kaya ang kanilang application for renewal ay na-deny po. Kaya na-deny at the franchising committee level. Kaya ang gusto nila ngayon ng Makabayan Black with Vilma Santos as the proponent of the bill, isa lang na agad sa plenaryo, huwag nang padaanin sa franchising committee. With Velasco, Speaker Velasco is also non-supporter of the ABS-CBN. So magagawa nila. At ang ABS-CBN po in relation to CPP, NPA, NDF ay magkakampi. Kaya nga ang Makabayan Black, isa sa mga supporters ng CPP, NPA, NDF sa mababang kapulungan. So dito po maliwanag yung alyansa ng ABS-CBN at ng CPP, NPA, NDF against the Duterte administration and against the interest of the Filipino people. So mga kababayan,
kaibigan at mga kapatid, ito po ang dapat nating maintindihan at maiparating natin sa ating mga kababayan na labanan po natin itong pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN, and at the same time po durugin ang CPP-NP, NDF, sapagkat itong dalawa pong itong magkaalyado ay pareho pong kontra laban sa gobyerno, kontra laban sa interes ng masang Pilipino. Yan po ang katotohanan dyan. At ito naman pong mga senador na kumakampi dyan, na di umano ngayon ay 14 po na senador. Ito po ang ating masasabi. Kayong mga senador na 14, karamihan po sa inyo ay re-electionist ngayong 2022. So, tandaan po ninyo ito. Ikaw, Soto, Senator, President, Senate President Soto, taksil ka sa bayan. Kayo na bumuboto, pumapabor sa ABS-CBN, nagpapakita lang kayo na kayo ay laban sa interes ng sambayan ng Pilipino. Pabor kayo sa mga oligarkiya na mayroong alyansa sa CPP-NP, NDF para mapatalsik si Pangulong Duterte o para magtagumpay kayo muli laban sa interes ng masang Pilipino. Kaya po nababaon sa kahirapan ang sambayan ng Pilipino sapagkat pinagluloko nyo. Ikaw, Grace po, kaya pala gusto ninyong i-criminalize ang red tagging. Ikaw ay nagbigay ayon sa isang informante ng 150 million kay Jose Maria Sison para proteksyonan ka, para hindi ka salingin. At ikaw din, Ping Lacson, duwag ka rin sapagkat kayo ang inyong pinaglilingkuran yung interest lamang na personal ninyo. You do not mind the interest of the masses. Sasabihin nyo na pinaglalaban nyo, kaya gusto nyo itong ABS-CBN para magkaroon ng malayang pamamahayag, walang monopolyo. Ngayon, mas malaya na wala ang ABS-CBN, mas malayang ang pamamahayag natin. Bakit? Because the alternative social media, mas maraming na ibibigay na impormasyon kaysa mga impormasyon na ibinibigay ng ABS-CBN, which is very much selective, which is intended only for their interest. Pinatago nyo ang katotohanan upang maisulong ang interest ninyo. Yet you claim that you are for the press freedom, you are for the truth. Kalukuhan. Kalukuhan po. Pinagloloko nyo sa bayan ng Pilipino. Akala nyo hindi kayo na pwedeng salingin. Akala nyo hindi na kayo mabubuwag. Ngayon na nabubuwag kayo, gusto nyo makabalik by bribing the senators with how much per senator? 100 million. Ayon sa rumors, ayon sa mga balita na lumalabas sa social media, 100 million each senator, plus of course your free media advertising, radio, TV advertisement for your political career. Yan ay pinaglalaban nyo eh. You do not mind about the interest of the Filipino masses.
pinaglalaban nyo yung oligarchy, the perpetuation of oligarchy in the Philippines. Ang pagkabuwag ng ABS-CBN ay malaki pong bagay because it symbolizes that the oligarchy in the Philippines has started to be unclogged, has started na mabuwag na with President Duterte. After 2022, kung ang papalit sa kanya ay si Sara Duterte, we believe that the more tuluyan ang mawawasak yan. Kaya wala na kayong masusulingan. Pinaglalaban po natin ito, pinukumpanya po natin ito na kayong mga senador na 14 kayo. We promise to campaign hard against you that you may not be able to go back to the Senate. Yan po ang gagawin natin sapagkat wala na pong tiwala sa inyo ang sambayan ng Pilipino. Pinagloloko nyo lang po ang sambayan ng Pilipino. Sabihin mo, Soto, because ang lumalabas na ngayon, anime. Wala na kasing competition. Hindi totoo yan. Sinasabi po natin ngayon, mas nabawasan na. Mayroong ilang, nandyan pa rin yung ilang mainstream media. Pero malaking bagay na nawala ang ABS-CBN. Sapagkat malawak ang network nito, makapangyarihan ito. Magsisilbing lesson yan doon sa iba na mainstream media. Kung nagawa ito sa ABS-CBN, mas magagawa din ito sa kanila if they will not do their job serving the interest of the Filipino people instead of just serving the oligarchy and their own personal interest. Kaya po, muli, sinasabi natin paulit-ulit ito. Pag nakabalik po ang ABS-CBN, pati po ang CPP, NP, NDF ay lalakas din na naman po ulit. Magagamit nila itong media. Magagamit nila itong ABS-CBN bilang kanilang media network for their promotion. Para siraan ang gobyerno, i-promote, isulong ang kasinungalingan ng CPP, NPA, NDF. So, it's not just a matter of press freedom or media concern. Itong issuance ng prangkisa ng ABS-CBN. It directly concerns also with our fight against syndicated terrorism. Itong malaking terorismong samahan sa bansa, itong CPP, NPA, NDF. So, kailangan po ng marinyo ang prangkisa ng ABS-CBN nang sa ganon, hindi ito magamit na media network na organ ng advertising organ ng CPP, NPA, NDF. Iyan po ang malaking kahalagahan dito sa hindi pagbibigay ng prangkisa. So, dapat po maging maingat po tayo. At sa lahat ng senador na nagbibigay ng suporta directly or indirectly sa CPP, NPA, NDF, and effect, they are also an enemies of the state. Yan po ang katotohanan. Pinaalaala po ulit natin ito kay Speaker Velasco. Kalaban ka ng Estado, terorista ka rin.
without you doing anything to oust the Makabayan Black at saka sa isang congressman na tinukoy, Congressman Nolasco. It sounds like that from Cagayan, ayon sa isang ex-rebel. Itong congressman na ito direktang nagbibigay ng supply sa mga CPP, NPA, NDF. General Parladi, Sir, General Anyo, General Lorenzana, Anti-Terrorism Council, Secretary Guevara of DOJ. Tingnan ninyo ito. It is about time that you have to look into closely about this pinpointed congressman from Cagayan, about this Makabayan Black. Alam natin kung may ginagawa na kayo, but you have to double your time doing it para ma-oust na ng tuluyan itong Makabayan Black at ma-disqualify na rin sila by 2022 election, yung kanilang party list. Because alam naman po na, this is a public knowledge, na itong Makabayan Black is the legal front of the CPP, NPA, and the sabi ng National Democratic Front. Ito yun eh. At saka yung mga inuulit natin, yung mga personalities who are still with the government offices, specifically the personal backgrounds of the people constituting the Commission on Human Rights. Yung mga officers ng mga known universities, issues na fertile ground of recruitment, mga professors yan, colleges and university officials na dapat paimbestigahan ang mga backgrounds yan at i-blacklist yan kung kinakailangan. At muli, pinapaalala din po natin para tuluyan ng talagang madurog ang CPP, NPA, General Anyo, Sir of the ILG. Yung sinasabi po ninyong 10% remaining LGUs which have not yet declared persona non grata, the CPP, NPA, NDF in the respective areas of jurisdiction. And Cisco Moreno, mapugi-pugi yan, pero nasa underground ang ma-underground with the CPP, NPA. Sayang, kapare ko. Kaya yung mga nagkukonsidera sa'yo ng presidensya board, magising po kayo. Ibibib. Hanggat si Isko Moreno ay mayroong alyansa sa CPP, NPA, NDF, hindi po dapat yan pagkatiwalaan. Lalo na sa mas mataas na posisyon. Sayang, nakikita po naman sana natin ang magiging promising leader niya, national leader. Pero inuulit natin, Yorme, hindi pa naman huli. Hindi pa huli. You still have time to prove to the Filipino people that you are for the interest of the masses, not for the interest of the CPP, NPA, NDF. Kapag kayo po ay nakipag-alyansa dyan, ang ibig lang sabihin yan, para maprotektahan ka, may sulong ang iyong personal na political career, interest. Kaya ka nakipag-alyansa, may kapalit yan. Ang isang matinong public official, they should not enter into an alliance with the CPP, NPA, NDF, the same having been declared as a terrorist group. No amount of justification will justify
your friendship with the CPP, NP, NDF, Mayor Me. Naulit natin yan sa'yo. At doon pa rin sa iba na hanggang ngayon hindi pa nagproproklama na ang CPP, NP, NDF ay persona non grata sa kanilang mga lugar. So muli po, maraming salamat, magandang gabi. At maasa po tayo na ito na po ang simula ng wakas ng CPP, NPA, NDF rebellion sa ating bansa. Marami pong sinayang na buhay, pera, oras sa pakikidigma na wala namang katuturan. Bago po tayo magwakas, ang ating panawagan sa mga kapatid natin na nananatili pa rin sa samahan ng NPA, mga kasama, mga kaibigan, mga kapatid, wala na pong lugar ang inyong pakikipaglaban. Sumuko na po kayo. Samantalahin natin yung inyong dahilan na kaya kayo ay sumama sa CPP, NP, NDF dahil sa pagmamahal sa bayan, dahil sa pagbabago na gusto ninyong isulong sa ating lipunan at pamahalaan. Dito nyo gawin yan within the fold of the government, within the framework of the Constitution. Let us work together for it. Muli, maraming salamat at magandang gabi.